Sa video na ito kailangan kong makinig ka ng mabuti dahil ang ibabahagi ko ay hindi para sa lahat. Ang mensaheng ito ay para sa mga senior na pagod na sa kakahiga sa gabi, nakatitig sa kisame, binibilang ang oras, at nagtataka kung bakit hindi na dumarating ang tulog tulad ng dati. Kung ikaw ay lampas 50 at ang mga gabi ay mas mahaba na kaysa sa araw, ang video na ito ay ginawa mismo para sa iyo. Maraming senior ang nagsasabi sa akin ng isang masakit na kwento. Pagod na pagod ako pero hindi ako makatulog. Nakakatulog ako tapos nagigising ng paulit-ulit. Gigising ako para umihi tapos magsisimulang mag-isip ang utak ko at wala na, hindi na ako makatulog. At ang pinakamasakit na bahagi, gigising ka sa umaga na pakiramdam mo ay mas matanda ka, mas mabigat ang katawan, mas mabagal, parang hindi talaga nakapagpahinga ang katawan mo. Kung ikaw yan, gusto kong manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Huwag kang mag-skip. Dahil ang matututunan mo ngayon ay simple, natural, pero karamihan sa mga senior ay maling paraan ang gamit, kaya walang nakikitang resulta. Hindi ito tungkol sa sleeping pills. Hindi ito tungkol sa melatonin gummies. At lalong hindi ito tungkol sa mga gamot na nag-iwan sa iyo ng hilo, panghihina, o kalituhan kinabukasan. Ito ay tungkol sa isang pampalasa, isang simpleng bagay, pamilyar, at laging nariyan, pero kapag ginamit sa tamang paraan at tamang oras, makakatulong itong pakalmahin ang katawan mo, patatagin ang dugo, at bigyan ng pahinga ang isip mo. At ito ang dahilan kung bakit kailangan mong panoorin hanggang dulo. Kapag maling oras mo ito ininom, hindi ito gagana. Kapag nasobrahan, maaari itong makasama kaysa makatulong. At kapag hindi mo nakuha ang huling mga tagubilin, ang pampalasa ang sisisihin mo, hindi ang pagkakamali. Ayokong mangyari yan sa'yo. Bago tayo magpatuloy, may personal akong tanong. Saan ka nanonood ngayon? Anong bansa, lungsod, o kahit maliit na bayan? I-type mo sa comments. Gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa, may mga senior sa buong mundo na tahimik na lumalaban sa parehong problema. At kung sumasang-ayon ka sa pahayag na ito, hindi na madali ang pagtulog paglampas 50, mag-comment ng lies ngayon. Bawat liya ay nagsasabing naintindihan mo. Bawat comment ay tumutulong sa algorithm na maipasa ang mensaheng ito sa isa pang senior na nangangailangan nito. At pakiusap, mag-subscribe ka sa Gintong Sustansya, i-on ang notification bell, at pindutin ang thumbs up. Ang channel na ito ay may isang layunin, tulungan ang mga senior na mabuhay ng mas maayos, makatulog ng mas mahimbing, at tumanda ng may dignidad. Manatili ka, dahil sa dulo ng video na ito, malalaman mo kung ano mismo ang inumin, kailan ito iinumin, at paano ito gagamitin ng ligtas, para ngayong gabi, makapagpahinga na ang katawan mo at bukas, magising kang ikaw ulit. Pag-usapan natin ang totoong dahilan kung bakit nagiging labanan ang pagtulog habang tayo'y tumatanda, at makinig kang mabuti, dahil ipapaliwanag ng bahaging ito kung bakit parang walang gumagana sa lahat ng nasubukan mo. Para sa maraming senior, hindi ang kama ang problema. Hindi ang unan. Hindi rin ang ingay. Ang problema ay kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan mo kapag patay na ang ilaw. Noong bata ka pa, alam ng katawan mo kung kailan matutulog. Pagdating ng gabi, kusa nang naglalabas ng melatonin ang utak mo, nagpapahinga ang mga kalamnan, bumabagal ang tibok ng puso, at dumarating ang tulog ng natural. Hindi mo ito pinipilit. Hindi mo iniisip. Pero paglampas 50, nagsisimulang masira ang sistemang ito. Mas kaunti na ang melatonin na ginagawa ng katawan, ang hormone na nagsasabi sa utak na oras na para magpahinga. Kasabay nito, mas dumarami ang cortisol, ang stress hormone na nagpapanatiling alerto, tensyonado, at gising lalo na sa gabi. Kaya kahit pagod ka, ang katawan mo ay parang nasa daytime mode pa rin. Iyan ang dahilan kung bakit nakahiga ka na inaantok, pero hindi sapat para makatulog. Iyan ang dahilan kung bakit biglang bumabalik ang mga lumang alalahanin, pagsisisi, at isipin. Iyan ang dahilan kung bakit kahit maliit na tunog ay nagigising ka. At may mas mahalagang bagay pa na hindi sinasabi sa karamihan ng senior. Sa gabi, nagiging hindi balanse ang blood sugar.
Ayon sa mga eksperto sa pagtulog at metabolismo, maraming senior ang nakakaranas ng biglaang pagbaba o pagtaas ng blood sugar habang natutulog. Kapag nangyari ito, nagpapanik ang katawan. Naglalabas ito ng adrenaline at cortisol para protektahan ka, at ang biglaang reaksyong ito ang gumigising sa iyo bandang -2 o -3 ng madaling araw. Kung nagising ka na may mabilis na tibok ng puso, tuyong bibig, o kaba ng walang malinaw na dahilan, ito ang paliwanag. Kung pamilyar ito sa iyo, huminto ka sandali at mag-comment ng laya. Isa pang dahilan kung bakit nawawala ang tulog paglampas 50 ay ang mahinang sirkulasyon. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang daloy ng dugo papunta sa utak. Nahihirapan ang utak na pumasok sa malalim na yugto ng tulog, kaya nananatili ka sa mababaw na tulog, ang klase ng tulog na madaling magising at hindi ka kailanman nakakaramdam ng ganap na pahinga. Iyan ang dahilan kung bakit maaari kang matulog ng 7 o 8 oras pero pagod ka pa rin paggising. At gusto kong sabihin ito ng malinaw dahil mahalaga ito. Hindi mo kasalanan ito. Hindi ka mahina. Hindi ka sira. Ang katawan mo ay tumatanda lamang at kailangan nito ng suporta, hindi parusa. Ito ang dahilan kung bakit kadalasang mas pinapalala ng sleeping pills ang problema. Pinapatulog ka nila pero hindi nila inaayos ang blood sugar, sirkulasyon, o stress hormones. Kaya paggising mo, hilo ka, lutang, o nalilito. Kung nakainom ka na ng pampatulog at nasabi mo sa sarili mo, nakatulog ako, pero hindi ako nakakaramdam ng pahinga, mag-comment ng Veya ngayon. Ito mismo ang dahilan kung bakit kailangan natin ng solusyon na kumikilos kasama ng katawan mo, hindi laban dito. Isang bagay na banayad, natural, at sapat ang lakas para pakalmahin ang sistema mo sa halip na pilitin kang matulog. Sa susunod na bahagi, ibubunyag ko ang isang simpleng pampalasa na sabay na tumutulong sa blood sugar, stress hormones, at sirkulasyon, at kung bakit ito lalong epektibo para sa mga senior. Kaya manatili ka. Dito magsisimulang magkakahulugan ang lahat. Ngayon, ibubunyag ko na ang isang bagay na maaaring ikagulat mo, dahil napakasimple nito, napakapamilyar, kaya't maraming senior ang tuluyang minamaliit ang tunay nitong lakas. Ang pampalasang tinutukoy ko ay kanela, cinnamon. Kanela. Hindi tableta. Hindi reseta. Hindi mahal o mahirap hanapin. Kanela lang. Pero bago mo ito isantabi, makinig kang mabuti. Dahil ang kanela ay hindi lang basta pampalasa. Para sa mga senior, tinatarget nito mismo ang mga sistemang madalas pumapalya sa gabi. Sa loob ng libu-libong taon, ginagamit na ang kanela sa tradisyonal na medisina para pakalmahin ang katawan, painitin ang dugo, at suportahan ang pagtunaw ng pagkain. Ngayon, unti-unting pinatutunayan ng modernong siyensya ang matagal ng alam ng mga sinaunang manggagamot. Natuklasan ng mga mananaliksik sa nutrisyon at metabolismo na tinutulungan ng kanela ang katawan na gamitin ng mas maayos ang asukal. Napakahalaga nito para sa mga senior. Kapag nananatiling balanse ang blood sugar sa gabi, hindi nagpapanik ang katawan, bumababa ang cortisol, at nagiging mas malalim at tuloy-tuloy ang tulog. Ito ang dahilan kung bakit mas kaunting beses nagigising ang maraming senior kapag tama ang paggamit ng kanela. Mayroon ding banayad na pampainit na epekto ang kanela. Ang init na ito ay nagpapabuti ng sirkulasyon, lalo na papunta sa utak. At kapag ang utak ay nakakatanggap ng tuloy-tuloy na daloy ng dugo, mas madali itong makapasok mula sa mababaw na tulog papunta sa malalim at nakapagpapagaling na tulog. Kung madalas kang ginawin sa gabi, lalo na sa kamay o paa, iyan ay senyales ng mahinang sirkulasyon, at isa yan sa mga dahilan kung bakit mababaw ang tulog. Kung may bago kang natututunan ngayon, mag-comment ng like ka. Isa pang makapangyarihang benepisyo ng kanela ay ang epekto nito sa nervous system. Tinutulungan nitong pakalmahin ang sobrang aktibong mga ugat. Ibig sabihin, mas kaunting nag-uunahang isip, mas kaunting kaba sa gabi, at mas tahimik na isip kapag humiga ka na. Maraming senior ang nagsasabing ito ang una nilang napapansin, hindi lang mas maayos na tulog, kundi isang pakiramdam ng kapanatagan bago matulog.
Ayon sa mga doktor na nakatuon sa integrative at metabolic health, bumubuti ang tulog kapag tatlong bagay ang nasa balance: blood sugar, sirkulasyon, at stress hormones. Sinusuportahan ng kanela ang tatlo sabay-sabay. At iyan ang dahilan kung bakit mas epektibo ito para sa mga senior kaysa sa maraming nauusong supplements. Pero may mahalagang bahagi na hindi mo dapat baliwalain. Hindi lahat ng kanela ay pare-pareho. Hindi lahat ng paraan ay epektibo. At ang maling paggamit ay maaaring magpawalang bisa sa benepisyo. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na manatili ka hanggang dulo ng video. Dahil kapag naunawaan mo kung paano at kailan gagamitin ang kanela, unti-unting magbabago ang iyong mga gabi, banayad, natural, at ligtas. Kung naniniwala ka na ang mga natural na lunas ay dapat ipinaliwanag ng malinaw at hindi minamadali, pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko ng eksakto kung ano ang ginagawa ng kanela sa loob ng iyong katawan matapos mo itong inumin, hakbang-hakbang, para maintindihan mo kung bakit ito gumagana at kung bakit napakahalaga ng tamang oras. Ngayon, silipin natin ang loob ng katawan. Dahil kapag naintindihan mo kung ano talaga ang nangyayari matapos mong uminom ng kanela, lahat ng problema mo sa pagtulog ay magsisimulang magkakahulugan. Isipin mo ang katawan mo sa gabi. Patay ang ilaw. Nakahiga ka sa kama. Gusto mong magpahinga. Pero sa loob ng katawan mo, hindi pa tahimik. Hindi balanse ang blood sugar. Aktibo pa rin ang stress hormones. Alerto ang nervous system, hindi relax. Dito nagsisimulang kumilos ang kanela, tahimik, banayad, pero malalim. Una, tinutulungan ng kanela na patatagin ang blood sugar. Sa gabi, maraming senior ang nakakaranas ng biglaang pagbaba ng blood sugar. Kapag nangyari ito, naglalabas ang katawan ng adrenaline at cortisol para protektahan ka. Ito ang dahilan kung bakit bigla kang nagigising na mabilis ang tibok ng puso at alerto ang isip, kahit tulog ka lang ilang minuto ang nakalipas. Kapag ininom ang kanela mga 30 minuto bago matulog, pinapabuti nito kung paano tumutugon ang mga selula sa insulin. Nanatili ang asukal kung saan ito dapat, sa loob ng mga selula, sa halip na gumala sa daluyan ng dugo. Ang resulta, mas kaunting bigla ang gising sa gabi. Kung nagigising ka bandang -2 o -3 ng madaling araw nang walang malinaw na dahilan at hindi ka na makabalik sa tulog, mag-comment ng laya. Sunod, tinutulungan ng kanela na pababain ang cortisol sa gabi, ang stress hormone. Habang tumatanda tayo, nawawala sa ayos ang natural na ritmo ng cortisol. Masyado itong mataas sa gabi, kaya nananatiling tensyonado at alerto ang katawan. Nagpapadala ang kanela ng mensahe sa katawan na ligtas at maayos ang lahat. Kapag bumaba ang cortisol, lumuluwag ang mga kalamnan, bumabagal ang paghinga, at nagiging pantay ang tibok ng puso. Ito ang sandaling pwedeng lumalim ang tulog. Pagdating naman sa sirkulasyon. Habang tumatanda tayo, humihina ang daloy ng dugo papunta sa utak, lalo na kapag nagpapahinga. Kapag kulang sa oxygen at sustansya, nahihirapan ang utak na pumasok sa malalim na yugto ng tulog. Banayad na pinalalawak ng kanela ang mga ugat at pinapabuti ang sirkulasyon. Ibig sabihin, mas maayos ang pagdaloy ng oxygen sa utak, at mas malalim, mas nakapagpapagaling na tulog. Maraming senior ang nagsasabing dito bumabalik ang panaginip. At ang panaginip ay senyales ng mas malalim na tulog. May isa pang mahalagang epekto sa nervous system. Sa gabi, dapat lumipat ang nervous system mula sa laban o takbo papunta sa pahinga at pag-ayos. Pero sa maraming senior, nananatili itong alerto. Tinutulungan ng kanela na pakalmahin ang sobrang aktibong nerve signals. Kaya mas tahimik ang isip, mas mabilis mawala ang alalahanin, at mas kampante ang katawan. Kung nagiging sobrang aktibo ang isip mo sa oras na humiga ka, mag-comment ng laya ngayon. At ito ang napakahalagang tandaan, hindi pinipilit ng kanela ang tulog. Hindi ka nito basta pinapatulog. Sa halip, nililikha nito ang tamang kondisyon para mangyari ang natural na pagtulog. Kaya paggising mo, hindi ka groggy o lutang.
Ito ang pagkakaiba ng tunay na nakapagpapagaling na tulog at artipisyal na tulog. Alam na ng katawan mo kung paano matulog. Tinatanggal lang ng kanela ang mga hadlang na pumipigil dito. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung bakit mas epektibo ang simpleng pampalasang ito para sa mga senior kaysa sa mga mas bata, at kung bakit ang edad ay mas nagpapalakas pa sa epekto nito kapag ginamit ng tama. Manatili ka. Dito nagsisimulang maging totoo ang pag-asa. Ngayon, may isang bagay na hindi napapansin ng karamihan, at napakahalaga nito, lalo na para sa mga senior. Ang simpleng pampalasang ito ay hindi pareho ang epekto sa mga bata at sa mga mas nakatatanda. Sa katunayan, ang edad mismo ang isa sa mga dahilan kung bakit mas epektibo ito para sa iyo. Ipapaliwanag ko. Noong bata ka pa, mas flexible ang katawan mo. Mabilis mag-adjust ang blood sugar. Malakas ang sirkulasyon. Natural na tumataas at bumababa ang stress hormones. Ang problema sa tulog ng mga mas bata ay kadalasang dulot ng lifestyle, sobrang screen time, kape, o stress sa araw. Pero paglampas 50, nagiging biological na ang problema. Hindi na tumutugon ang mga selula sa insulin tulad ng dati. Mas tumitigas ang mga ugat. Mas matagal manatiling alerto ang nervous system. Dito tunay na nagiging mahalaga ang kanela. Pinapabuti ng kanela ang insulin sensitivity, na isang malaking issue sa mga senior. Kahit hindi ka diabetic, maaaring hirap na ang katawan mong ilipat ang asukal papasok sa mga selula. Sa gabi, lumalabas ito bilang pagkabalisa, pagpapawis, biglaang paggising, o madalas na pag-ihi. Kapag tinulungan ng kanela na gumana ng mas maayos ang insulin, nananatiling balanse ang blood sugar, at tumitigil ang katawan sa pagpapadala ng emergency signals na gumigising sa iyo. Kung nagigising ka sa gabi na hindi komportable nang walang malinaw na dahilan, mag-comment ng laya. Sunod ay ang sirkulasyon. Habang tumatanda tayo, nawawala ang elasticity ng mga ugat. Nababawasan ang daloy ng dugo papunta sa utak habang natutulog. Kapag kulang ang sirkulasyon, hindi lubusang nakaka-relax ang utak, at nagiging maikli at marupok ang malalim na tulog. Banayad na sinusuportahan ng kanela ang daloy ng dugo. Para sa mga senior, ibig sabihin nito ay mas maiinit na kamay at paa, mas kalmadong katawan, at mas mahahabang oras ng tuloy-tuloy na tulog. Maraming nakatatanda ang nagsasabing matapos ang ilang gabi, nawawala na ang pakiramdam na kalahating gising lang ang tulog. Mas lumalalim ang tulog at mas malinaw ang pakiramdam paggising. Kung namimiss mo ng magising na presko, mag-comment ng laya. Mayroon ding pamamaga, inflammation. Habang tumatanda, mas maraming mababang antas ng pamamaga ang dinadala ng katawan. Ang pamamaga na ito ay nagpapanatiling irritable at reaktibo ang nervous system, lalo na sa gabi. Ang kanela ay may natural na sangkap na tumutulong pakalmahin ang pamamaga, kaya nakakalipat ang katawan mula sa defense mode, papunta sa repair mode. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nakakapansin ng bawas na pananakit, paninigas, o hindi komportableng pakiramdam sa gabi kapag naging bahagi na ng routine ang kanela. At gusto kong sabihin ito ng taos puso. Kung minsan ay nainis ka at naisip mo, bakit hindi na gumagana ang katawan ko tulad ng dati? Hindi ka nabibigo. Nagbabago ang katawan mo at iba na ang suportang kailangan nito ngayon. Sinasalubong ng kanela ang katawan mo kung nasaan ito ngayon, hindi kung nasaan ito 30 taon na ang nakalipas. Ito ang dahilan kung bakit maraming senior ang nagtatagumpay sa paraang ito, samantalang kaunti lang ang nararamdamang pagbabago ng mga mas bata. Kung naniniwala ka na ang pagtanda ay dapat may kasamang karunungan, hindi paghihirap, pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko ng eksakto kung paano gamitin ang kanela sa tamang paraan, dahil ang tamang oras, dami, at paghahanda ang tunay na susi. At kapag mali ang ginawa, mawawala ang lahat ng benepisyong napag-usapan natin. Manatili ka. Mas malapit ka na sa mas maayos na tulog kaysa sa inaakala mo. Ngayon, ito na ang bahagi kung saan maraming senior ang nagkakamali, at ayokong mangyari iyon sa'yo.
Makinig kang mabuti dahil kasing halaga ng pag-inom ng kanela ang tamang paraan ng pag-inom nito. Makapangyarihan ang kanela pero kapag tama lang ang paggamit. Ang sobrang dami ay hindi magpapabilis ng tulog. Ang maling oras ay walang epekto. At ang maling uri ay maaaring magdulot ng problema sa katagalan. Kaya dahan-dahan tayo at itama natin ito. Una, ang tamang oras. Ang pinakamainam na oras ng pag-inom ng kanela ay mga 30 minuto bago matulog. Hindi ilang oras bago. Hindi mismong paghiga. Ang 30 minuto ay sapat para maabsorb ito ng katawan, mapakalma ang blood sugar, at ma-relax ang nervous system bago magsimula ang tulog. Kapag masyadong maaga, mawawala ang epekto. Kapag masyadong huli, walang oras ang katawan na tumugon. Mahalaga ang timing. Kung nasubukan mo na ang mga natural na remedyo at naisip mong hindi gumana, mag-comment ng layes, malamang maling oras lang ang problema. Ngayon, ang uri ng kanela, napakahalaga nito para sa mga senior. May dalawang karaniwang uri. Cassia cinnamon, mas mura, mas matapang, karaniwang binebenta. Ceylon cinnamon, mas banayad, mas ligtas para sa araw-araw. Para sa mga senior, Ceylon cinnamon ang mas mainam, lalo na kung gagamitin ito ng regular. Ang Cassia ay may mas mataas na kumarin na maaaring makasama sa atay kapag araw-araw at maraming dami ang gamit. Kung gabi-gabi mong gagamitin ang kanela, kaligtasan ang una. Ngayon, ang dami. Kalahating kutsarita lang. Hindi higit pa. Hindi ibig sabihin na mas marami ay mas mabuti. Sa totoo lang, ang sobrang kanela ay maaaring makairita sa sikmura, magpabilis ng tibok ng puso, o magdulot ng hindi komportable na pakiramdam. Ang kalahating kutsarita ay sapat para pakalmahin ang katawan nang hindi ito nasosobrahan. Narito ang pinakamainam na paraan ng pag-inom. Unang paraan, mainit na tubig. Ihalo ang kalahating kutsarita ng kanela sa isang tasa ng maligamgam na tubig. Haluin mabuti at inumin ng dahan-dahan. Ang init ay tumutulong sa mas maayos na pagsipsip at nagbibigay ng senyales sa katawan na mag-relax. Ikalawang paraan, paborito ng maraming senior, mainit na gatas. Magdagdag ng kalahating kutsarita ng kanela sa isang tasa ng maligambam na low-fat milk o plant-based milk tulad ng almond milk. Maaari kang maglagay ng kaunting pulot kung gusto mo, pero huwag sosobra. Inumin ito ng dahan-dahan. Epektibo ang paraang ito dahil ang gatas ay may natural na sangkap na tumutulong sa pagpaparelax, at kapag pinagsama sa kanela, mas lumalakas ang calming effect. Kung simple at kayang gawin ito, mag-comment ng Lyra. Ngayon, ilang mahahalagang paalala. Huwag uminom ng kanela nang walang laman ang tiyan kung ikaw ay may sensitibong sikmura, acid reflux o ulcer. Huwag ihalo ang kanela sa alak. At kung ikaw ay umiinom ng blood thinners o malalakas na gamot sa diabetes, kumonsulta muna sa iyong doktor bago ito gawing pang-araw-araw. Ang channel na ito ay para sa ligtas na suporta sa kalusugan, hindi para sa paglalagay sa alanganin. At pakinggan mo ito, mas mahalaga ang consistency kaysa bilis. Hindi mo kailangang makaramdam ng matinding pagbabago sa unang gabi. Banayad kumilos ang kanela. Bigyan mo ng 3 gabi ang katawan mo. Hayaan mo itong mag-adjust. Hayaan mo itong matutong muli na ang gabi ay para sa pahinga. Kung handa kang subukan ang paraang ito ng tama, pindutin ang thumbs up at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa susunod na bahagi, ipapaliwanag ko kung ano ang nararamdaman ng maraming senior matapos lamang ang 3 araw, hindi mga pangako o himala, kundi totoong, makatotohanang pagbabago kapag unti-unting bumabalik ang tulog. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang napapansin ng maraming senior pagkalipas ng 3 araw, kapag ang kanela ay iniinom sa tamang paraan, tamang oras, at tuloy-tuloy. Gusto kong maging malinaw, hindi ito mahika, at hindi rin ito himala na mangyayari sa isang gabi. Ang nangyayari ay mas maganda pa, unti-unting naaalala ng katawan mo kung paano matulog muli. Lakarin natin ito araw-araw. Sa unang gabi, maraming senior ang nakakapansin ng banayad pero mahalagang pagbabago.
Mas mainit ang pakiramdam ng katawan. Mas magaan ang dibdib. Hindi na gaanong nag-uunahan ang isip. Maaaring magising ka pa rin pero mas madali nang makabalik sa tulog. Ang pakiramdam na iyon ng kapanatagan bago matulog, iyan ang senyales na nagsisimula ng bumagal ang nervous system. Kung matagal mo nang nami-miss ang ganitong pakiramdam sa gabi, mag-comment ng Laya. Sa ikalawang gabi, dito kadalasang nagsisimula ang mas malinaw na pagbabago. Mapapansin mong mas mabilis ka nang makatulog. Hindi biglaan pero mas mabilis kaysa dati. Mas umiikli ang pag-ikot-ikot sa kama. Mas kaunti ang paggising o kung magising man, hindi na gaanong tensyonado ang katawan. May mga senior na nagsasabing hindi na sila nagigising na parang may alarm sa loob ng katawan. Iyan ay senyales na bumababa na ang cortisol sa gabi at mas nagiging balanse ang blood sugar. Kung malaking pagbabago sa buhay mo ang mas kaunting paggising sa gabi, mag-comment ng Laya. Sa ikatlong gabi, maraming senior ang nakakapansin ng pinakamalaking kaibahan, mas malalim na tulog. Mas mahahabang oras ang tuloy-tuloy na tulog. Maaaring bumalik ang panaginip. At pagdating ng umaga, hindi ka na gaanong mabigat ang pakiramdam. Mas malinaw ang isip. Hindi ganoon kasakit o drained ang katawan. Hindi ibig sabihin na gigising ka na parang 30 taong mas bata, pero gigising kang mas ikaw. At mahalaga yon. Dahil ang mas maayos na tulog ay nagdadala ng mas maayos na balanse. Mas malinaw na alaala. Mas magandang mood. Mas kontroladong blood sugar. Mas maraming enerhiya sa araw. Ang tulog ay hindi lang pahinga. Ang tulog ay pag-ayos at paggaling. Kung naniniwala ka na pinoprotektahan ng maayos na tulog ang kalusugan, pindutin ang thumbs up. Ngayon, may isang emosyonal na bagay na ibinabahagi ng maraming senior, at gusto kong marinig mo ito. Sabi ng ilan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko kinatakutan ang oras ng pagtulog. Isipin mo iyon. Ang oras ng pagtulog ay hindi dapat puno ng inis o takot. Dapat itong maging lugar ng kapayapaan. At kapag bumuti ang tulog, may isa pang tahimik na pagbabago sa araw. Mas nagiging matiisin ka. Mas hindi irritable. Mas may pag-asa. Ang maliliit na bagay ay hindi na ganoon kabigat. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit kong sinasabi, huwag maliitin ang maliliit pero tuloy-tuloy na pagbabago. Kung handa kang bigyan ang katawan mo ng 3 gabi ng pag-aalaga, mag-comment ng Laya. Pero ngayon, kailangan nating maging responsable. Dahil ang kanela ay nakakatulong, pero hindi ito para sa lahat. Sa susunod na bahagi, sasabihin ko kung sino ang hindi dapat gumamit ng paraang ito, at kung kailan kailangan ng pag-ingat, dahil laging inuuna ang kaligtasan ng kalusugan. Manatili ka. Tama ang ginagawa mo sa pag-aaral muna bago kumilos. Ngayon, huminto muna tayo sandali, dahil mas mahalaga ang iyong kaligtasan kaysa sa anuman. Natural ang kanela, pero hindi ibig sabihin na wala itong panganib para sa lahat. Bilang mga senior, kailangan nating maging maingat, may alam, at matalino. Nakakatulong ang paraang ito sa marami, pero hindi sa lahat. Kung ikaw ay umiinom ng blood-thinning medications, tulad ng warfarin o katulad na gamot, maaaring tumaas ang panganib ng pagdurugo kapag regular na gumagamit ng kanela. Sa ganitong sitwasyon, huwag magsimula ng routine na ito nang hindi kumukonsulta sa doktor. Kung mayroon kang problema sa atay, kailangan mo ring mag-ingat. Ang ilang uri ng kanela, lalo na ang murang kasya, ay may sangkap na maaaring magpahirap sa atay kapag madalas gamitin. Kaya napakahalaga ng tamang uri at tamang dami. Kung ngayon mo lang ito nalaman, mag-comment ng Laita. Pag-usapan naman natin ang mga gamot sa diabetes. Kung umiinom ka na ng malalakas na gamot pampababa ng asukal sa dugo o insulin, maaaring palakasin ng kanela ang epekto ng mga ito. Ibig sabihin, pwedeng bumaba ng sobra ang blood sugar sa gabi kung hindi mag-ingat. Ang mababang blood sugar habang natutulog ay maaaring maging delikado. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na pwedeng gumamit ng kanela, ibig sabihin, kailangan mong maging maingat, obserbahan ang sarili,
at kumonsulta muna sa healthcare provider bago gawin itong panggabing routine. Kung pinahahalagahan mo ang tapat at malinaw na babala, pindutin ang thumbs up. Isa pang grupong dapat mag-ingat ay ang mga senior na may sensitibong sikmura, tulad ng ulcer, matinding acid reflux, o chronic gastritis. Ang kanela ay maaaring makairita sa lining ng sikmura kapag ininom ng walang laman ang tiyan. Kung ikaw ito, laging inumin ang kanela na may mainit na gatas o pagkatapos ng magaang hapunan, huwag kailanman walang laman ang tiyan. At pakinggan mo itong mabuti. Kung sinubukan mo ang kanela at nakaramdam ka ng pagkahilo, pagduduwal, mabilis na tibok ng puso, sakit ng tiyan, itigil agad. Nakikipag-usap sa iyo ang katawan mo. Igalang mo ito. Walang benepisyo sa kalusugan ang sulit ipagwalang bahala ang mga babalang senyales. Umiiral ang channel na ito para tulungan kang tumanda ng ligtas, hindi para maglagay sa panganib. Kung sang-ayon ka na ang mga senior ay karapat-dapat sa malinaw at responsableng payo sa kalusugan, mag-comment ng laya at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko ang pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga senior kapag sinusubukan ang paraang ito, mga pagkakamaling nag-aalis ng benepisyo, at nagiging dahilan para sabihin, hindi gumana sa akin. Manatili ka. Ang pag-iwas sa pagkakamali ay kasing lakas ng paggawa ng tama. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pagkakamali, dahil dito madalas nagkakamali ang maraming senior, at tahimik na sumusuko, iniisip na hindi gumagana ang paraan. Kadalasan, hindi ang kanela ang pumalya. Ang paraan ng paggamit ang problema. Unang pagkakamali, sobra ang iniinom. Maraming tao ang naniniwala na kung mabuti ang kaunti, mas mabuti ang marami. Pero dito nagsisimula ang problema. Ang sobrang kanela ay maaaring mag-overstimulate ng katawan, makairita sa sikmura, at magpabilis ng tibok ng puso. Sa halip na pakalmahin ka, lalo ka nitong pinapapuyat. Kalahating kutsarita ay sapat. Higit pa riyan ay hindi na kailangan. Kung nasobrahan ka na sa isang natural na remedyo dahil akala mo mas bibilis ang epekto, mag-comment ng laya. Ikalawang pagkakamali, maling uri ng kanela. Napakakaraniwan nito. Karamihan ng nabibiling kanela sa tindahan ay cassia cinnamon. Mura at matapang ito, pero hindi ito angkop para sa pang-araw-araw na gamit ng mga senior. Sa katagalan, maaari nitong mapahirapan ang atay at magdulot ng hindi komportableng pakiramdam. Para sa regular na paggamit, Ceylon cinnamon ang mas ligtas at mas banayad. Kung ngayon mo lang nalaman na may iba't ibang uri ng kanela, mag-comment ng laya. Ikatlong pagkakamali, maling oras ng pag-inom. May mga senior na umiinom ng kanela sa hapon. Ang iba naman ay iniinom ito mismo sa paghiga. Pareho nitong binabawasan ang bisa. Kapag masyadong maaga, nawawala ang calming effect bago pa matulog. Kapag masyadong huli, walang oras ang katawan na tumugon. 30-30 minuto bago matulog ang pinakamainam. Ang tamang oras ay nagtuturo ng ritmo sa katawan, at mahal na mahal ng katawan ang may ritmo. Isa pang karaniwang pagkakamali, hindi pagiging consistent. Ang pagsubok ng isang beses o dalawang beses tapos titigil agad ay hindi sapat. Mas epektibo ang kanela kapag binibigyan ng panahon ang katawan na mag-adjust. Ang palaging pag-skip ng gabi ay nalilito ang sistema at humihina ang resulta. Bigyan ito ng hindi bababa sa 3 magkakasunod na gabi bago magpasya. Kung tumigil ka na noon sa isang bagay ng masyadong maaga, mag-comment ng laya. May isa pang pagkakamali na hindi napapansin ng maraming senior, ang pagsabay ng kanela sa asukal, caffeine, o mabibigat na pagkain sa gabi. Binabawi ng mga ito ang calming effect at pinananatiling hindi balance ang blood sugar. Ang kanela ay tulong, hindi panangga. Hindi nito maaayos ang lahat kung may ibang gawin na sumasalungat dito. At panghuli, ang pinakamalaking pagkakamali, ang pag-asang pipilitin ng kanela ang tulog. Hindi ka pinapatulog ng kanela na parang gamot. Hindi ka nito kinakatok. Inihahanda nito ang katawan para mangyari ang natural na tulog.
Kapag inaasahan ng tao ang biglaang pagkawala ng malay, hindi nila napapansin ang mga banayad pero totoong pagbabago na gumagana na pala. Kung naniniwala ka na ang natural na paggaling ay nangangailangan ng tiyaga, pindutin ang thumbs up. Ang pag-iwas sa mga pagkakamaling ito ang kadalasang nagiging dahilan ng kaibahan sa pagitan ng hindi ito gumana at, sa wakas, nakatulog ako. Sa huling bahagi, kakausapin kita ng direkta, hindi lang tungkol sa kanela, kundi tungkol sa pagtulog, pagtanda, at kung bakit karapat-dapat ka pa rin sa malalim at mapayapang pahinga kahit anong edad mo. Manatili ka. Mahalaga ang huling mensaheng ito. Ngayon, dumating na tayo sa huling mensahe, at gusto kong makinig kang mabuti dahil ito ang pinakamahalaga. Ang tulog ay hindi lang gawain tuwing gabi. Ito ang pundasyon ng kalusugan, lakas, at kalidad ng buhay. At para sa mga senior, mas lalo itong mahalaga. Ang kulang at putol-putol na tulog ay hindi lang nagpapagod. Nakakaapekto ito sa puso, utak, balanse, mood, blood sugar, at kahit sa haba ng buhay. Bawat gabing kulang ang pahinga ay unti-unting kumakain sa iyong lakas. Pero narito ang katotohanan, hindi pa huli ang lahat. Karapat-dapat ka sa mahimbing at nakapagpapagaling na tulog, hindi sa paikot-ikot sa kama, hindi sa pagising na pagod, hindi sa paghiga na puno ng alalahanin. Ang kanela, kapag ginamit ng tama, ay isang simpleng kasangkapan para tulungan ang katawan mong alalahanin kung paano matulog ng natural. Pero ang pinakamahalagang bahagi ay ang iyong commitment. Bigyan mo ng pagkakataon ang katawan mong mag-adjust. Bigyan mo ang sarili mo ng pahinga. Isipin mo ito, isang gabi na payapa kang nakakatulog, mas mahaba ang tuloy-tuloy na tulog, at gumigising kang mas magaan ang pakiramdam, mas malinaw ang isip, mas may lakas. Isipin ang mga umagang mas magaan ang galaw, mas alerto ang isip, at mas kaya ang maliliit na gawain. Hindi ito panaginip, posible ito para sa mga senior na gumagawa ng tamang hakbang. Ngayon, gusto kong kumilos ka dahil ang kaalaman na walang aksyon ay walang silbi. Mag-comment ka kung saan ka nanonood, lungsod, probinsya, o ibang bansa. Gusto kong makita ang ating komunidad ng mga senior na nagkakaisa at nagtutulungan. Kung handa kang subukan ang kanela at bigyan ang katawan mo ng pagkakataong makapagpahinga muli, mag-comment ng Leia. Ipakita mo ang iyong desisyon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, i-on ang notification bell, at pindutin ang thumbs up. Bawat like at subscription ay tumutulong para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng ligtas, natural, at epektibong health tips para sa mga senior. Tandaan, hindi ito tungkol sa pagmamadali sa katawan mo. Ito ay tungkol sa paggalang, pagsuporta, at pagbibigay ng natural na kasangkapan na kailangan nito para ayusin ang sarili. Matulog kang mahimbing ngayong gabi. Bigyan mo ng kapayapaan ang katawan mo. Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong maramdaman muli ang sarili mo. Dahil maaaring bumagal ang katawan habang tumatanda, pero hindi nito kailangang nakawin ang iyong pahinga, lakas, o saya. Ito ang oras mo. Pahalagahan mo ito. Igalang mo ito. Matulog ka para rito. Handa na ang katawan mo, kailangan lang nito ang tamang suporta.